Magandang araw sa lahat ng mga ka-Wifi at mga ka-hotspot natin dyan at mga ka-microtech na rin. So, welcome sa ating panibagong video. Pasensya na pala guys at medyo natagalan yung release natin ng video na to at na-busy tayo last previous days. Okay? So, sa video natin na to, pag-uusapan natin is about Wifi VLAN mode with microtech. And then, i-discuss din natin yung possibility ng isang hybrid internet rental business setup gamit yung mode na to. Ano nga ba yung VLAN? At nauuso to ngayon. Si VLAN guys stands for Virtual Local Area Network. Ito daw ay isang custom or logical network created from one or more existing LANs. Okay, so it enables groups of devices from multiple networks, both wired and wireless. Kahit pala wireless, pwede natin gawa ng VLAN to be combined in a single logical network. The result is a virtual LAN that can be administered like a physical local area network. Ganyan yung meaning ni VLAN according kay Google. So para siyang virtual LAN. Oh, parang clone kumbaga ng isang physical LAN ports. Before tayo mag-proceed, disclaimer lang ulit. Lahat ng sasabihin or papakita ko po sa video na to is based on my personal opinion lang po, my personal knowledge, at saka personal na rin na experience. Okay, so proceed tayo guys. Ayun, so para sa akin, meron akong mga nakikitang advantages ng setup nito. So yun nga, number one, yung cost effective siya, at saka mas reliable siya compared sa current setup natin ng Piso Wi-Fi. And then, yung bandwidth management, medyo mas effective siya at makakapag-enforce tayo ng advanced configuration. And then yun nga, yung makakapag-set up din tayo ng isang hybrid internet rental services. So, papakita natin yun in next slides. Okay? So, syempre, lahat ng system, configuration, or kung ano-ano pa, hindi po yan perfecto. Meron po yung kanya-kanyang advantages at disadvantages. So, number one disadvantages niya is yun nga, hindi siya ganun kadali i-implement, especially kung on your own, na wala kang at least basic understanding about microtech configuration. Pero don't worry, kasi itong video na to is i-work through ko kayo from start to finish paano siya i-set up. Okay, so ang ibang disadvantages, hindi ko pa siya na-try in actual deployment talaga. Nasa sa inyo na po yun kung gusto nyong i-try. I recommend na i-try nyo po. And then, just observe kung mas okay siya compared sa previous setup mo, or mas nakatulong siya, or mas gumanda yung performance na setup mo, di okay. Pwede natin i-continue. Pero kung wala rin namang effect, same pa rin sa compared sa previous setup mo, so pwede nyo anytime pwede namang ibalik agad. Explain natin tong advantages na to in much more clearer details. Okay, so ito yung current setup natin, which is for me is not so reliable setup. Ito yung pinaka-common sa atin, which is yun nga, from our ISP modem. So dire-diretso lang, connect agad sa Piso Wi-Fi or sa mga PisoNet units mo. Ganyan yung setup na yan. So ang problema sa setup na yan is yun, wala kang complete control. Tapos napaka-prone po yan sa lag. Kahit sabihin natin may 100 Mbps ka na connection, napaka-prone po yan, ganyang setup. Okay? And then, mahirap siyang i-skill, or mahirap siyang, for example, gusto mong mag-implement ng, lalo na ngayon, uso yung online school, kasi nga dahil sa sitwasyon natin, maraming naghanap ngayon ng internet source. Sa ganitong setup, mahirap kang mag-skill ng ganun. Yun yung isang problema. So, kung gagamitin mo yung i-introduce nating configuration ngayon, so, ito yung ma-overcome mo. In the long run, yun nga, yung cost effectivity niya at saka yung reliability, mas maganda. Okay, and then ito naman yung ating ideal setup gamit yung configuration na to. Yan. So, lahat dumadaan kay microtech. Okay? So, dapat sa ISP mo guys, kapag gumagamit ka ng microtech for bandwidth management,
Dapat wala pong ibang connected na device or kung ano-ano man dyan. Except kay Microtech. Yung iba kasi is meron kang Microtech. Pero yung mga anak, asawa, nakakonect pa rin dun sa wifi ni modem. So useless po yan. Itapon nyo na lang yung Microtech nyo at sasaluhin ko. Okay? So, dapat po wala. Lahat po dapat ng connection, no matter anong klaseng connection yan. Ma-personal man, mapa-piso wifi, mapa-piso net, or kung ano-ano pa. Dapat po lahat yan is dadaan kay Microtech. Yan. So, mapapansin nyo guys, si piso wifi, wala na siyang USB to LAN adapter. Tinanggal na natin siya kasi nga mag-i-implement tayo ng VLAN sa ating Microtech. Doon na natin siya padadalawin. Makakabawas na agad tayo ng components na yan, mababawas na natin. And then, in the long run din, since mga China-made yung mostly ng mga USB to LAN adapter, so prone siya sa mga factory defect or madali siyang nasisira. In my case, na-experience ko yan first hand. So, meron akong USB to LAN adapter na nabili. Isang buwan lang, nasira na agad siya. So, bumili na naman ako ng panibago. Yun yung isang i-consider natin, yung mga maliliit na expenses na yan. Although, mas mahal nga si Microtech, pero mas reliable siya gamitin. Kasi, widely known siya sa pagdating sa mga networking. So, since gumagamit tayo ng Microtech, so, syempre, maganda yung ating bandwidth management. Doon known si Microtech. And then, scalability natin is mataas, syempre. Marami tayong pwedeng dagdag sa ating business. Kaya nga doon sa aking advantages kanina, meron doong hybrid na internet business rental. Kasi nga pwede kang magdagdag ng PPPoA, hotspot, piso net, piso wifi, pwede mong pagsabay-sabayin. Basta kaya lang ng bandwidth mo. So ngayon, punta na tayo sa actual setup mismo. Hindi na natin ito patatagalin. So sa testing na gagawin natin ngayon guys, gagamit tayo ng Microtech router, syempre na uplight. Pero in actual deployment, marirecommend ko po sa inyong gamitin is itong hex. Ito. Yan, maliit lang po siya compared kay uplight, pero mas mataas ang capacity nito at saka yung resources niya. Yun nga lang, wala ito siyang built-in wifi, not like kay uplight. So sa video na to, gagamit tayo ng LPB system. So ganyan na yung setup niya. Napaka-basic lang. Meron lang tayong back converter para sa power kasi 12 volts yung source natin. And then, yan lang, diretso. SD card na may LPB software na version 15.2. And then, meron tayo ditong Mercusys na router. Gagawin natin siyang external AP mamaya sa ating during testing. Okay? And then, dito naman sa ating Microtech, yung built-in wifi niya, gagawin naman natin siyang internal AP. So, gagamit lang tayo ng butcher mode dito kay LPB para matest natin siya. So, ngayon guys, punta na tayo sa ating Winbox para makapag-umpisa na tayo. So, naka-default configuration yung ating Microtech. Yan. So, default configuration po ito. And then ngayon, may dalawang option po tayo para makapag-config ng VLAN sa Microtech. Okay? So, hindi lang pala Microtech yung pwede sa VLAN para sa mga piso wifi window. Pwede rin yung mga switch na mga unmanaged or yung may VLAN option. Ngayon nga, pwede rin yung modified na new wifi. Lalagyan mo lang ng OpenWRT na firmware. Pero in this video, yung Microtech version lang yung gagawin natin. So sa Microtech, meron tayong dalawang option na configuration. Yung madali or yung pinakasimple is yung parang gagawin mong switch din si Microtech, which is provided yung setup na yun ng mga piso wifi developer natin like LPB, ADO. Yan, meron yan silang ready-made configuration, i-restore nyo na lang, which is in my case, ito nga yung sa akin, LPB backup para pang Microtech. Ang problema lang nito is gagana lang to dito sa uplight. Yan, so kung hex yung gagamitin mo, so need mong gawin siya manually yung configuration, pero madali lang siya guys. And then yung pangalawang option is
Si Microtech naman, gagawin naman natin siyang 2-in-1. Bilang isang router at saka bilang isang switch. At yun yung gagawin natin sa video na to. Kasi para sa akin yun yung mas maganda compare dun sa unang option na sinabi ko. Okay? Before tayo mag-proceed, nais lang natin magpasalamat pala muna kay Sir J. Soriano. Ayan. So, naghanap po kasi ako ng magandang VLAN setup para sa Bindo. So, marami akong na-try. Fortunately, came across ko po itong post niya sa Microtech Learning Group Philippines. Yan, about dito sa MT VLAN for Bindo. Ayun, then, tinest ko siya and then, maganda. So, ito yung ating gagawin ngayon. Although, meron naman ditong tutorial na si Sir. Yan. So, pwede nyo na siyang gayahin. Actually, punta lang kayo dito sa Microtech Learning Group Philippines na Facebook group. Mostly, mga iniidolo natin at mga master sa Microtech nandito. Dito sila nagpupugad. Again, Sir J. Soriano, thank you po. So, before tayo mag-proceed, yung ating Microtech is i-reset muna natin siya sa new configuration para iwas conflict sa default ni Microtech. By the way guys, kung wala pa kayong idea about Microtech, so meron tayong basic Microtech configuration tutorial video. So, nandiyan yung link sa taas. Pwede nyo pong tingnan muna bago kayo dito mag-proceed. So, una natin gagawin guys, punta agad tayo dito sa interface. Magsiset muna tayo dito ng pangalan ng ating interfaces. Yan. Okay, kung saan natin sila i-assign. I-ether 1 ko is gagawin ko siyang port para sa ISP natin. Then si ether 2 naman is dito natin ikakabit si Orange Pi PC sa Piso Wi-Fi Bindo. And then si ether 3, gagawin natin siyang outdoor access point, which is si Mercusis, doon natin siya i-connect. And then sa ether 4, so gagawin ko siyang management port, or kumbaga kung gusto kong lagyan siya ng PisoNet, pwede. Kung gusto kong mag-offer ng PPPoA, pwede. Diyan ko siya padadaanin. Or kung ano-ano pa gusto natin idagdag. Okay, and then itong built-in Wi-Fi ni Hoplite, since meron siyang built-in Wi-Fi, gagawin naman natin siyang indoor AP na ating LPBP's Wi-Fi. So sa no default configuration, naka-disabled to siya. So kailangan pa natin siyang i-enable. Dito sa station, dapat naka-AP bridge. SSID, sabihin natin LPB indoor. Yan. Apply lang. And then, enable natin. Yun. So, pangalanan natin siyang APN. Okay. So, yung iba din, pangalanan natin. So, itong ether 1 is ISP. Diyan natin i-connect yung ating connection from internet service provider modem. And then, si ether 2 naman. Dito naman natin i-connect si Orange Pi or CRPI para sa mga Piso Wi-Fi Bindo. Sa ether 3 naman, ito naman yung ating AP na pang outdoor. And then, sa ether 4, for me, gagawin ko lang siyang management ports or LAN or kung ano bang gusto kong ilagay dyan. PPPoA, kung gusto kong magpa-connect sa mga kapitbahay or kung may PisoNet ka, pwedeng dyan mo sila, pwedeng dyan ka assign ng ports. Depende, bahala ka na, apply lang. Ayun. Next na gagawin natin is punta na tayo sa bridge. Gagawa na tayo ito ng bridge para sa ating VLAN. Add. Then, pangalanan natin ito VLAN. Ayan. Then, apply. Okay. Yun. And then, ilalagay na natin sa bridge yung mga ports or yung mga interface natin. Ang ilalagay nating interfaces bridge VLAN is si ether 2, si ether 3, at saka si built-in Wi-Fi. Yan, yung tatlong interface lang. Okay, so paano ba gawin yun? So, punta lang tayo sa ports, then add. Yan. And then, dito sa general interface, si ether 2, unahin natin. And then,
bridge, okay na yan. Apply. Next, si Ether 3 naman. Bridge VLAN pa rin, apply. And then last, si built-in Wi-Fi, apply pa rin. Yun. Ngayon, kung okay ka na sa ports, lalagyan na natin sila ngayon ng VLAN tag or yung palang VLAN ID niya. Before pala kayo mag-proceed dito guys, dapat yung LPB or any piece of Wi-Fi na gamit mo, which is supported yung VLAN, is nakaset mo na siya sa VLAN mode, yung interface nga. Hindi ko yun napakita sa inyo, pero later part papakita ko sa inyo kung paano. And then may option doon, or may VLAN ID doon na lalabas, which is sa LPB, yung default is 13. Yun yung VLAN ID niya. Kasi importante yun sa pagsiset na dito sa Microtech. Yun din yung gagamitin nating VLAN ID sa mga access ports. Okay? Click nyo lang yung mga access ports. Like this one, si Ether 3. And then punta lang kayo sa VLAN. Then lagay nyo yung VLAN ID. Same doon sa piso Wi-Fi system. Apply. So in this case, kay LPB is 13 yung default. Same kay wireless, same sa built-in Wi-Fi din, 13. Yan. So, kung itatanong nyo, paano si Ether 2, so hayaan nyo lang yan siya. Kasi iba yung purpose niya. Siya yung bali trunk ports or kung ano bang tawag dyan, nakalimutan mo na. Okay, so after nyan, pwede na tayong mag-proceed sa VLAN tab, VLANs. Then mag-add na naman tayo dito. Yan. So dito, ilalagay natin yung tag. Yung tag interface natin is si Ether 2. And then yung untag interface natin, dito natin ilalagay si Ether 3. And then si built-in Wi-Fi. Ayan. Okay, and then si VLAN IDs, again, dapat 13. So, ayan. Apply lang and then okay. Okay, so malapit na tayo guys. Kunti na lang. Ngayon, lalagyan na natin ng internet yung ating Microtech. Kasi useless yung ating VLAN dyan kung walang internet. So, paano ba yun gawin? Siyempre, IP. Tapos, DHCP client. And then, mag-add lang tayo dito. And then, hanapin natin si Ether 1 kasi siya yung ating ISP port or ISP interface. Then, apply lang. Okay. So, ayan na. Pumasok na. So, yan. Ganyan yung makikita nyo. Automatic yung IP address ng ating ISP. And then, gawa tayo ng IP address para sa ating bridge. Ito. Para sa ating bridge VLAN. So, punta lang tayo sa IP and then addresses. Okay, add tayo. And then, in my case, kahit anong address guys, pwede. So, in my case, gagawin ko siyang 192.168.10.1/24. And then, yung interface natin, dapat si bridge VLAN. Yan. Apply. Okay. Then, after nito, punta naman tayo ngayon sa DHCP server. Yan. So, gagawa natin ng DHCP server yung ating bridge VLAN. So, click nyo lang tong DHCP setup. Yan. And then dito, sa interface, hanapin nyo lang si bridge VLAN. Next. Next. So, mapapansin nyo, itong address na to is ito yung ginawa natin dun sa IP addresses kanina. Okay. So, next lang. Yun. And then, next. Yun. So, successful. Punta naman tayo sa IP and then firewall. And then, NAT. And then, mag-add tayo dito ng NAT para sa ISP interface natin. So, chain niya is source NAT. And then, yung out interface, si Ether 1. Yan. And then, action. Masquerade. Apply. Okay. Next is i-check natin yung routes kung tama ba yung pinag-declare natin. Kung reachable ba lahat. So, ayun. So, reachable lahat. Yung ating ISP, reachable. Bridge, reachable. So, okay. And then, last na gagawin natin is balik tayo sa bridge. And then, si bridge VLAN. I-double click natin. And then, dito sa VLAN tab,
i-on natin tong VLAN filtering. Dapat pinaka-last to gagawin guys. Pinaka-last. Kasi kung ginawa mo na to kanina, during pag-add pa lang ng bridge VLAN, magkakaproblema yung setup natin. Okay, so apply. And then mapapansin mo sa VLANs, may dynamic dito na madadagdag, which is yan, yung 1. So hayaan nyo lang, huwag nyo i-delete. Ito yung ginawa natin kanina, na 13. So ganun lang kadali guys, yung VLAN setup or yung VLAN config sa Microtech. Actually, mas madali nga yung isa, yung option 1 na sinabi ko kanina. Kasi parang gagawin mo lang switch si Microtech. Lahat ng interface is lalagay mo sa isang bridge. Okay? So ngayon, ang next na gagawin natin is i-restart na natin siya. At magte-test na tayo kung gagana yung ating ginawa. System, then reboot. Okay, so antayin lang natin mag-reboot. So, okay na yung ating Microtech, nag-reboot na siya. So before natin buksan yung ating Microtech, paganahin na natin yung ating PIS Wi-Fi ito. Yung PIS Wi-Fi natin na ito. Yung UTP cable or patch cable is nilagay na natin. So kita nyo, wala na tayong USB to LAN dito. Yan, direct na siya going to Microtech, which is yung Ether 2. Yan. And then si Mercusis, itong yellow. Ito naman as our access point. And then ito naman is para to sa aking laptop as LAN. Okay, lagyan na natin siya ng power. Ayan, so umilaw na siya guys. Yan, okay na. Meron na siyang power. Antayin na lang natin. Pwede tayong mag-try, mag-connect gamit yung ating Wi-Fi. So yun nga, meron tayong dalawang AP na ginawa para sa kanya. Yung Mercusis is ginawa nating assuming is outdoor AP natin, and then si built-in Wi-Fi ni Hap as our indoor AP. So saan ba tayo unang kukunik? Okay, so antayin lang natin kung nag-power on na ba talaga, nag-successfully boot na ba yung ating LPB. Siguro nag-boot na to. Okay, so mag-connect tayo ngayon. Unahin natin kay Microtech. Yan. So, dapat magre-redirect tayo sa LPB portal once na success. Ayun! Aba, nag-redirect agad. Siyempre, checking device. So, di ba? Yan. So, meron ba akong time? Kasi during testing, kahapon is ginawa ko na to. So, ganyan lang guys ang setup. So, nag-connect agad siya sa LPB. So, ngayon, ipapakita ko pala sa inyo kung paano gumawa ng VLAN mode sa LPB. So, punta po kayo sa inyong admin dashboard. Yan. So, username, admin, default, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, may captcha dito as additional security. Sign in. Yun. Then, punta agad kayo dito guys sa interface. Yan. Ayun, dito sa interface. So, by default, access point yung nakaset kay LPB. Papalitan nyo lang siya. VLAN, advanced setup. So, same sa ibang PIS Wi-Fi system. Ganun din yata halos. Okay, and then ito yung sinasabi ko sa inyong VLAN tag ID 13. Yan. So, dapat alam nyo yan or i-take note nyo yan. Kung binago nyo man, dapat alam nyo. Kasi during setup sa Microtech, kailangan nyo yan. So, ganun lang. Then, save na. Yan. And then, pwede na tayong VLAN gamit yung Microtech. Okay? So, balik tayo sa portal. Yan. So, na wala tayong internet. Try natin kasi naka-pause. Try natin mag-internet. Okay, so wala siyang internet. So ngayon, i-try natin i-resume. Yun, so connected. Tingnan natin kung magko-connect ba tayo.
Ayun. So, meron na tayong internet. Okay. So, try natin kung ayun. Meron na. Meron ng YouTube. Oo, di ba? Then, yung oras natin is merong 1 hour. So, ngayon, try nating maglipat sa ibang AP naman. So, ngayon, connected tayo kay indoor, which is yung built-in. Paano mo mag-connect tayo dito kay Mercusis? Yan, yung puti na router na yan. Which is part din siya ng ating VLAN. Okay? So, dapat continuous yung time natin kahit sa AP tayo mag-connect kasi yun yung problema ng current setup kapag marami kang AP tapos naka-AP mode. So, every time na mag-change AP ka, magre-require na naman siya ng hindi continuous yung time mo. Okay? So, try natin kay Mercusis kung continuous pa rin ba. Okay, connecting. Yun, so connected na tayo kay Mercusis. Ayan o, connected tayo kay Mercusis ngayon. So, meron pa rin internet. So, refresh natin yung portal. Dapat same pa rin yung time. Again. Ayun. So, same pa rin yung time. At meron pa rin tayong internet. Try natin mag-play. May mga kakilala ba kayong mga tao na yumabang dahil diba guys? Ang galing. Ano po dapat natin gawin? So, ang setup na yan is ganyan lang. Panoorin nyo. Diba? Wala nang USB to LAN. Direct lang siya sa Microtech. And then from Microtech, ilalagay mo lang yung mga AP mo kung saan yung mga access ports ng VLAN mo. And then, wala. Mayroon ka ng magandang Peace Wi-Fi system. Okay kayo! Sisilipin na natin sa Microtech. Okay, maglagay lang tayo ulit sa ating Microtech. Yun. Tingnan natin sa ating interface. So, gumagana siya. Yan. So, ngayon, kung mapapansin mo, para masukat or malimit or makontrol ni Microtech kasi yung traffic or yung packets ng internet, kailangan dumadaan yun sa firewall niya. So, dapat dito sa firewall niya, and then connections, ayun. So, dapat mayroong pumapasok dito na ganito, mga connections. Okay? Which is dun sa option 1 na in-introduce ko sa inyo is wala. Wala siyang option na ganun doon. Wala kang traffic dito na makikita sa firewall. Which is, hindi natin siya makukontrol. Or hindi natin siya malalagyan ng bandwidth control pag ganun. Meron ng mga other way. Pero parang sa akin kasi ito yung nakita kong mas effective or mas maganda. Itong setup ni Sir Jay Soriano. Okay? So, since meron tayong traffic dito, so pwede natin siyang lagyan ng bandwidth management para priority natin si ML or kung ano pang gusto mong i-priority na games. Itong si Ether4 which is LAN, so lalagyan muna natin siya ng DHCP server din. Gagawin natin siyang personal connection para sa laptop na to para matest talaga natin. So, gagawa muna tayo ng address para sa ating LAN port 192.168.20.2 na lang. Then, hanapin nyo lang si Ether4. Apply. Okay. And then, gagawa natin siya ng DHCP server para magkaroon siya ng connection. LAN 4. So, ikaw na bahala dito guys. Pwede mo itong gawing hotspot port, PPPoE port, or kung ano-anong port na gusto mong ilagay. Yan. Complete. So, ngayon, yung ating interface, yung ating Ether4 is, meron na siyang sariling DHCP server. So, ngayon, ang last na gagawin natin, lalagyan ko to siya ng bandwidth management na config. Pero hindi ko na siya i-detail pa masyado. Instead, ipapass forward ko lang siya para mabilis tayo. And then, gagawin na natin yung ating final testing later on. Okay? So, tara!
So ngayon, iti-test na natin yung ating bilan kung ma-filter out niya ba yung mga traffic. Mag-connect tayo sa LTV. Yan. Ayun, so naka-connect na tayo. Gawa muna tayo ng voucher kasi wala tayong voucher. Admin, and then yung password is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then yung CAPTCHA, WRMI. Yan, sign in. Gawan muna natin ng voucher yung ating cellphone para makapag-try tayo. Generate. Gawin natin 2 hours. Download speed. Sabihin natin isagad natin 3. Kasi 5 Mbps na yung internet ko dito. Okay, so sabihin natin 3 Mbps yung ating connection. Ayan. And then, sa upload, gawin na natin siyang 1 Mbps. And then, gawa tayo ng voucher na 3. Ayan. Generate. Yun, so successfully generated. So, meron na tayong voucher dito, guys. So, balik tayo sa portal. Yan. So, iti-test natin dito, guys, yung speed. Kasi nga, di ba, kung iisipin mo, nakabilan siya, which is sa Ether 2, parang isang interface lang yung lalabasan at papasukan ng traffic. Baka bumagal yung internet or yung connection natin. So, itatry natin siya kung ganun nga mangyayari. So, maglagay tayo dito ng voucher. Create natin kanina. Sample itong CY24X7X. Ayan, submit. Ayun, so connected. So, tama. 2 hours yung sinet natin. So, sa voucher natin na to, 3 Mbps yung ating setup. So, try natin mag-speed test kung kaya ba niya. 3 Mbps. Since nakabilan siya. Tingnan natin kung hindi ba makukompromise yung speed. Go lang tayo. Go. Tingnan nyo rin dito sa ating Microtech. Dapat dito yan sa browsing papasok. So, 3 Mbps lang yung limit. Ayun. So, ayun. Aba. So, okay naman yung speed. Medyo tumagos lang siya konti. Pero, ayun, kuhang-kuha niya. So, 1 Mbps din dito. Dapat 1 Mbps din yan. Ayun, so sumagad din. So, tumalap. Lame kayo! Again, guys, connected to sa Peace Wi-Fi. Yun. So, tingnan natin kung tatalab yung ating bandwidth management. So, dito, sa ating laptop, mag-YouTube tayo. Yan. Okay, which is connected to siya sa LAN 4 again, guys. Hindi siya bilong sa ating VLAN bridge. Okay, so either dito mo ilalagay yung PSUNET mo, personal PC mo, personal Wi-Fi, o kung ano-ano pa, or PPPoE. So, pwede. Yan, so tayo natin manood ng mga chingkitan. Yan. Okay. Yan. Okay, nag-play siya. And then, ayun, sumagad agad bigla. Grabe agad yung kain niya sa YouTube. Yan, dito siya pumapasok sa YouTube. So, kinain niya lahat 2.4 Mbps. Yan. So, meaning, gumagana yung ating bandwidth management. Kahit magkaiba sila ng interface. Yan. Pero dyan lang siya nalilimit. So, try ba nating dagdagan ng isa? Sample ito. Yan. Tignan natin kung saan siya masasagad. So, hindi siya so sa setup ko na to, guys. So, itong download at saka upload lang ang may limit na traffic. Itong sa taas, which is ito yung mga priority traffic ko. Yan. So, wala silang limit or unlimited. So, meaning, ini-enjoy nila lahat ng speed na hindi lalampas sa limit natin na nilagay dito sa baba. Para sa download at saka sa upload.
which is sa download, belong ang Facebook, YouTube, browsing, other social media, at yung mga tatagos sa ating mangle, which is naka-no mark. Lahat yan masasala niya. Sa taas, enjoy nila yan, naka-priority yan, 3. Games, DNS, at saka ICMP. Okay? Ngayon guys, try natin mag-ML habang nag-play tayo dito ng YouTube. So, 3 Mbps yung ating download limit. So, and then upload 1. So, currently, mga nasa 5 Mbps yung signal natin. Samahan na natin download para masagad talaga natin ito. Yan, download tayo. Then, try natin mag-ML. Check natin yung ating portal kung ilang oras na yung natitira. Yan, so may 1 hour and 30 minutes pa rin tayo. Then, connected pa rin tayo kay LTV Indoor. Try natin mag-switch kay Mercusis. Kung ganun pa ba yung oras. Okay, connected. Then, refresh natin to. Okay, so ganun pa rin. Try natin mag-login. Bakit hindi tayo maka-find match. Yan, so mag-reload siya ulit. Yun, so may pumasok na games. Traffic. Wala na naman. Okay. Ganun pa rin yung ating ping. 56. Tumaas na siya konti. Okay pa rin ang download. Then, videos natin is nag-play pa rin. Yan. Okay. So, sagad yung ating download dito. Yun, 42 yung ping. So, try natin mag-roll. Wala pa rin traffic na pumapasok dito. Start. Dapat may pumasok dito guys. Kasi dito yung lahat ng ports ng games. Try natin na yun. Ayun, so meron na. Meaning, nasasagap niya na yung mga ports ng ating ML. Okay, so again, unlimited to dito. Itong mga priority traffic sa taas. Wala silang limit katulad dito. May limit. Pero mabilis pa rin yung ating downloads. Kahit nasasagad na siya. Usually, ang downloads guys is nandito yan sa browsing. So, 6 kbps lang. Kinakain niya. Tama ba? So, transfer rate niya dito is 3 kbps. Okay, so try lang natin maglaro konti. So, yun, consistent na yung traffic ng ating games since in-game na tayo. Pero expected ko to na mag-spike tong ping nito kasi mababa, wala na sa 5 yung aking speed. So, need kong i-adjust to para maging ma-okay. Pero natin yung gagawin is papakita lang naman natin na tumatalab yung bandwidth management na natin-trace niya yung traffic from window, from PC. Ayan. Try lang natin guys. Okay, so sige lang, chinky, mag-daldal ka lang dyan. Ba tayo ng Facebook? Ayan. Ano ba naman yung light of tone? Bakit zero? Pihira, mag-microtech ka, pare ko eh. So, ayan yung ping natin guys, 41, 40, hindi siya tumataas habang nagda-download, 44, 62, hindi ito maganda guys, dapat mataas, dapat naka-red ping. Hindi maganda. Oh, paano ba gamitin itong hayop na hilo na to? Hindi ata ako marunong. Aba, hindi ako marunong.
babaril lang pala to. Ba't nyo tinuruan? So, consistent yung ping natin. 50, 40. Hindi siya nagbabago. Okay. So, download, YouTube. Nandyan pa rin, buhay na buhay. Paano ba ito? Visit na ito. Hoy! 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 Okay tayo! Ito pang malaki. Ala. Bakit biglang lumaki yung bola? Ganun ba yun, guys? So, okay na. Oh, baril. Oh, okay, so hindi tumataas guys, 40 lang. Nagda-download tayo, nag-YouTube tayo ng pagkadami-dami and then sagad yung ating download speed. Meaning tumatalab yung ating bandwidth management. Ay, nako. Ano ba naman yan? Babanak siyang ba ang hayop? Lipad. Bang. Oh, ilaw. Sa gabi man. Oh, tingnan nyo guys, hindi pa rin talaga nagbabago yung speed natin. Kailan kaya yan tataas? Naantay ko na mag-spike. Siya. Oh, so meaning okay yung ating bandwidth management. Oh, baril. Oy, patay kayo. Aray. Hindi ka naman mabiro. Hindi ako marunong gumamit ng ano bang hero to? Ang pangit. Oh. So, dito lang guys. So, hanggang dito lang guys. So, ang ganda. Hindi siya tumataas sa 50. Nasa 40, 50, 45 lang yung ping. Despite na meron tayong downloads dito, YouTube, at ganyan lang yung speed. Nasa 5 lang, which is 2 lang yung natitira kasi ang buong 3 is kinain ng ating YouTube at downloads. Pero, okay pa rin. Then, connected lang tayo sa LTV. Yan. So, connected tayo sa LTV Mercusis, yung kanyang outdoor antenna. Ay, nako. Ayan, so, siguro okay na yung test natin na yun. At yun lang guys. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, meron kayong mga clarification or tanong, pwede po kayong mag-comment sa comment section natin. At again, sa ating mga kapiso wifi, ka-hotspot, ka-microtech, hopefully may nakuha na naman kayong bagong idea sa video natin na to. Maraming salamat ulit sa patuloy na panonood at suporta sa channel natin. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod nating video.